Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng buong angka namin na palagi pa rin namin pinagkukwentuhan tuwing magkakaroon kami ng salo-salo sa aming pamilya. Ating pakinggan ang ika-4 na yugto. Taong 1999, Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Noong nalaman nila ang punot dulo ng kwento ni Ate Ami, wala namang duda na yung gumagawa sa kanya nun ay yung matanda na kasama nung binata. At ang nagbigay ng tulong para makapasok ito sa loob ng bahay nila Tita Mean ay yung mga duwende sa ilalim ng lababo. Yun ang akala nila. Lumipas pa mga araw, linggo, ganun pa rin ang estado ni Ate Ami. Pero napigilan ni Tito Jerry yung tangkang pagpatay dito. Dahil kung babalikan nyo mga kwento ko, si Ate Ami ay biktima ng paltok. At lahat ng nabibiktima ng paltok, 1 linggo lamang ang itinatagal ng buhay. Sa kaso ni Ate Ami, laking pasasalamat na lang niya dahil handa si Tito Jerry na isakripisyo ang personal niyang buhay para matutukan siya at mapagaling. Hindi kasi biro ang kinakaharap ni Ate Ami. At nandyan naman si Tito Jerry para tulungan siya. Isang gabi habang nag-iinuman sila Tito Jerry sa maliit na kwarto, bigla na lang tumirik ang mata ni Ate Ami at merong pumasok dito. Tawa ito ng tawa na para bang baliw. Unang ginawa ni Tito Jerry ay ipinako niya ito at tinanong niya kung sino. Pero tawa pa rin ito ng tawa at tinuturo sila isa-isa. Nang hindi na makapagpigil si Tito Jerry, dinasalan nito ang 2 daliri niya at itinusok sa kaliwang tiyan ni Ate Ami. Napasigaw na naman ito sa sakit at halos tumulo ang laway dahil sa nararamdaman niya. Tinanong siya ni Tito Jerry, "Ano? Tatawa ka pa? Ha?" Tumigil ito sa pagtawa. Tinanong ni Tito Jerry kung anong pangalan habang nakatusok pa ang mga daliri nito. Sakit na kung sino man yung nakasapi kay Ate Ami. Nang biglang magsalita ito ng, Magpapakilala na ako. Ako yung tumulong sa mangkukulam para makapasok sa bahay. Natamaan ako niyan habang inaayos niya yung mga sapatos doon. 2 araw akong hindi nakagalaw." Yun yung mga sinabi ng nasa loob ni Ate Ami. Tinanong siya ni Tito Jerry kung anong elemento siya. At sumagot ito ng, "Maligno! Isa akong maligno!" Tinatanong siya ni Tito Jerry kung siya ba yung nasa lababo. At sumagot ito ng, "Hindi. Kalabang ko yun. Maligno ako. Mga duwende yun. Sa ilalim ako ng hagdan nakatira." Doon napagtanto ni Tito Jerry na yung itim na maligno tumulong sa mga mangkukulam para makapasok ito sa loob ng bahay nila. Tahimik lang pala itong namumuhay doon nang aksidenteng masagi ito ni Ate Ami. Tinanong siya ni Tito Jerry kung titigilan na ba niya si Ate Ami. Sumagot ito ng hindi. Naputol daw ang isa sa mga daliri niya dahil sa kapabayaan ni Ate Ami. Kaya nagdesisyon si Tito Jerry na pasabugin ito.
Pinasabog ni Tito Jerry yung malignong itim habang nasa loob ng katawan ni Ate Ami. Pero hindi pa dito natatapos ang buhay nun. May papaliwanag lang ako ng mabilis. Ang ginamit ni Tito Jerry para itusok sa katawan ni Ate Ami ay ang tinatawag na sibat ni Longhino. Marahil ay hindi kayo pamilyar sa pangalan na yan. Pero si Longhino, siya yung isa sa mga Romano na sumibat noon kay Jesus habang nakapako siya sa krus. Pero meron itong basbas ng ama. Dahil hindi basta-basta tatabla ng sibat ang katawan noon ni Jesus. Sikat itong ginagamit ng mga manggagamot para pahirapan ng kung sino man ang nakasapi sa kanilang pasyente. Sa aming pamilya, sibat ni Longhino ang tawag namin dito. Ewan ko lang sa iba pang manggagamot. At tungkol naman doon sa sinabi kong pinasabog ni Tito Jerry, yun ay isang uri ng malignong itim. At gumaganti ang mga ito oras na magambala sila. Hindi din natatapos sa mga buhay nito at bumabalik din sa dating anyo nila makalipas lang ang ilang buwan. Kaya ang pinakamagandang gawin sa mga ito ay ikulong sa bote. Pero dahil sa kalasingan ni Tito Jerry noong mga gabing yon, hindi na niya naisip yon at agad na pinasabog na lang. Lumipas pa mga araw, linggo, parehong-pareho pa rin ang estado ni Ate Ami. Pero hindi na siya nangangati. Yung mga sugat na lang niya ay nagtutubig-tubig. Ayaw pa rin gumaling dahil nandun pa rin yung mangkukulam na gumawa sa kanya ng paltok. Kailangan kasing maikulong yon ni Tito Jerry sa bote. Itong mga panahong ito ay bukas na ang third eye ni Ate Ami. Halos lahat sa bahay ay nakikita na niya. Ultimo mga nilalang na nasa labas na tahimik lang na naglalakad, kitang-kita niya. Isang gabi, wala si Tito Jerry dahil merong inaasikaso sa negosyo niya. Nagkukwentuhan lang si Johnny, Kuya Melchor, ako at si Ate Ami. Nang biglang tumili si Ate Ami at nakaturo sa labas ng bintana. Sumigaw siya ng, "Johnny, Johnny, dali! Nasa labas ng bintana! Papasok siya sa loob, may hawak na maliit na bungo! Tatalo na, tatalo na!" Ang sabi lang ni Johnny, "Ay, nasa bubong Ate Ami? Teka. Pagsabi niya nun ay agad-agad na tinigalpo ni Johnny yung bubungan. At ang sabi ni Ate Ami, nabutas daw yung tiyanong nakita niya at nahulog sa baba. Pinalarawan ni Johnny kay Ate Ami kung ano yung nakita niya. Ayon dito, maliit daw ito at may mahabang kamay na nakasuot ng kapa. Malaki daw ang dalawang mata nito na kulay pula. Maitim ang buong katawan. Nakakalbo na at butas-butas daw ang kanyang muka. Palagi daw yung paikot-ikot sa labas ng bintana niya. Magmula noon, binansagan na namin siyang Kapa. Kung babalikan nyo yung kwento kong kaibigan, malalaman nyo na nakita na to ni Jess. At hanggang ngayon, nasa bahay pa rin namin siya. Noong mga panahong yon, tuwing binabanggit namin ang pangalang Kapa, talagang kinikilabutan kami. Para ba itong nakatingin sa amin tuwing sinasabi mo ang pangalan niya? At ayon kay Tito Jerry, yan daw yung malignong itim na pinasabog niya at hindi tumitigil sa panggugulo kay Ate Ami. Mainam na tandaan niyo ang binansag namin sa kanya. Dahil maraming beses pa itong manggugulo kay Ate Ami. Bumalik si Tito Jerry sa Bacood at nagpatuloy pa rin ang kanilang gamutan. Hanggang sa meron na namang sumapi kay Ate Ami at nagpakilala ito.
Hindi ko na babanggitin ang pangalan dahil naging kaibigan na namin ang mga duwende na ito. Nagpakilala siya na nanay ng nabiktima ni Ate Ami. Labis ang pag-iyak nito dahil nawalan siya ng anak. Tinanong ni Tito Jerry kung ano maaari naming gawin para makabawi sa ginawang kasalanan ni Ate Ami. Humiling lang ito ng dasal at gumawa ng altar sa bahay ni Tita Mean at alayan niyo ng mga matatamis na pagkain araw-araw. Lalong-lalo na pagsasapit ang 6:00 ng hapon. Lahat ng utos nila ay ginawa namin. Halos araw-araw nakakausap na namin sila sa pamamagitan ni Ate Ami. Hanggang isang araw, may sumanib dito ang isa pang nakatira sa bahay nila Tita Mean. At yun ay nakatira sa pinakataas ng bahay nila. Dito sa pamilya ng mga duwende na ito, nalaman namin na ako ay merong kakambal na duwende. Naging interesado ang nanay ko dahil sa nabanggit nito. At tinanong siya ng nanay ko kung siya daw ba yung maliit na babaeng nakita ng nanay kong naglalakad sa ospital noong araw na manganganak siya. Tumawa ito na para bang kinikilig-kilig. At sinabi niyang, "Nakita mo pala ako?" "Oo, ako yun. Sabay tayong nanganak. Kaya yang anak mo ay kakambal ng anak ko." Napakasaya nung gabing yun. Puro kwentuhan lang ang nangyari. Hanggang sa tumigil sa pagtawa si Ate Ami at naging seryoso. Nakakunot ang noo nito at isa-isa kaming tinititigan na nasa loob ng kwarto. Nang tumigil ito ng pagtingin sa tatay ko. At sinabi niyang, "Ikaw yun. Ikaw nga yung namatay kong asawa. Lumapit ka. Gusto kitang mahawakan." Lahat kami ay nagulat sa narinig namin. At nagpakilala ito sa aming lahat. Hindi ko na din babanggitin ang ibinigay niyang pangalan sa amin. Dahil magpahanggang sa ngayon, saktong natutulog na ang tatay ko sa baba. At alam ko na nakikinig siya. Ang nagpakilalang yon ay ang gabay ng tatay ko. Marahil ay nagulat kayo sa mga iilang parte ng kwentong ito. Lalong-lalo na doon sa tumulong sa mga mangkukulam. Halos lahat kasi ng nakita ko sa comment section ko, ang sinabi nila ay yung mga duwende daw ang tumulong sa mangkukulam. Maski kami noong mga panahong yon, gulat na gulat din. Hindi namin inaasahan yon. At walang nabanggit sa amin ng lolo ko tungkol doon sa malignong itim na nakatira sa ilalim ng hagdanan. Akala nyo sila lang ang nakilala namin? May mga iilan pang paparating sa kwentong ito. Kaya manatili kayong nakaantabay para masubaybayanin nyo ito. Buksan muna natin ang ating mga isipan habang tayo ay nakikinig. Palawakin at unawain ang bawat eksena. Medyo magiging seryoso muna tayo sa mga paparating na kwento. Dahil halos lahat ng karakter dito ay nasa kabilang buhay na. Mainam na alayan din natin sila ng dasal pagkatapos ninyong makinig sa kwento ko. Maiksing dasal lang ang hihingin ko. Yan lang. Maraming salamat.